Noong Abril 19, 2020 nang mapatay ng mga alagad ng batas si Gabriel Wortman, 51 taong gulang matapos niyang magsagawa ng sunod-sunod na kamamatay na pag-atake. Kilala ito ngayon bilang 2020 Nova Scotia na mga pag-atake. Nagtaka ang publiko kung paano ang isang tila mahinahon at tahimik na denture specialist ay naging pinakamapanganib na mamamaril sa Canada. Gayunpaman, habang nilalantad ang kaso, natuklasan na kilala na si Wortman ng mga awtoridad at palabas lang ang kanyang ipinapakitang muka sa publiko. Si Wortman ay paranoid, mapangkontrol at marahas. Kahit alam ng awtoridad ang panganib niya, nanatili siyang malaya hanggang nagawa niya ang pinakamatinding pamamaril sa kasaysayan ng bansa. Saan nagkulang ang awtoridad at ano ang nagtulak kay Gabriel Wortman maging kilalang mamamatay tao? Sa dokumentaryong ito, layunin naming sagutin ang mga tanong tungkol sa kaso ni Gabriel Wortman at sa 2020 Nova Scotia attacks, ang pinakamalalang pamamaril sa kasaysayan ng Canada. Noong gabi ng Sabado, Abril 18, 2020 sumali si Gabriel Wortman, 51 sa isang video call party kasama ang matagal niyang kasintahan na si Lisa Banfield habang pinag-uusapan ang plano nilang magpakasal. Ang magkasasintahan ay nakaupo sa bodega ni Wortman na pinaayos niya bilang bar at may fireplace. Ang bodega ay nasa Porta Peak, isang maliit na komunidad ng 100 katao sa Nova Scotia at malapit sa log home ni Wortman sa tabing dagat. Umalis si Lisa sa virtual na pagtitipon ng gabi matapos siyang masaktan ng sabihan ng kaibigan na huwag magpakasal kay Wortman. Pauwi na siya na magdesisyong gumalik at humingi ng tawad sa kasintahan. Napagalit niya si Wortman at hindi siya pinatawad kaya umalis ulit siya. Kinagabihan, sinaktan ni Wortman si Lisa habang nagmamakaawa para sa buhay niya. Lumabas sa mga ulat na naging biktima si Lisa ng karahasang domestiko sa loob ng 20 taon ng relasyon nila ni Wortman. Sa psychological assessment, sinabi ni Lisa kung paano siya tratuhin ni Wortman na parang pokpok matapos ang pagwawala nito. Noong Pasko, 2004 sexual siyang inabuso ni Wortman habang sila'y nagtatalo. Habang bakasyon, binangga ni Wortman ang ulo ni Lisa sa pader at pinilit siyang magbayad ng gastos sa biyahe. Malimit siyang ihiwalay ni Wortman sa pamilya at kaibigan at tinatakot na sasaktan o papatayin ang mga mahal niya. Bumalik tayo sa Abril 18 matapos saktan ni Wortman ang kanyang partner. Itinali siya ni Wortman at hinila siya sa buhok. Itinapon siya sa likod ng kanyang pekeng Royal Canadian Mounted Police Cruiser at iniwan siyang mag-isa. Habang gumalik siya sa kanilang pinagsasaluhang ari-arian upang buhusan ito ng gasolina, pati na rin ang kanyang bodega at ilan pa sa kanyang mga sasakyan. Samantala, nagawa ni Lisa na makatakas mula sa cruiser at tumakbo papunta sa kalapit na gubat kung saan siya nagtago dahil natatakot siya para sa kanyang buhay. Hindi siya nakatawag ng tulong dahil sinira ni Wortman ang kanyang cellphone. Hindi ganap na malinaw kung ano ang sumunod na nangyari, ngunit pinaniniwalaang bumalik si Wortman para kay Lisa, ngunit natuklasan niyang wala na ito, kaya nagsimula siyang maghanap sa kanya sa pamamagitan ng pagpunta sa bawat bahay, pinapatay ang ilan sa kanyang mga kapitbahay at sinusunog ang mga bahay ng iba. Nang magtestimonya si Lisa sa Mass Casualty Commission noong 2022, binalikan niya ang mga pangyayari ng gabing iyon. Sabi niya, pakiramdam niya na tinatarget sila ng pamilya niya at iniisip niya kung hindi siya nakalabas ng kotse, may mamamatay pa kaya sa kanila. Dagdag pa niya, yan lagi ang gumugulo sa isip ko dahil pakiramdam ko ako talaga ang hinahanap niya noon, hindi sila. Na matanong ukol sa mga baril ng kanyang partner, sinabi ni Lisa na alam niyang walang lisensya ang mga ito, ngunit hindi niya naisip i-report siya. Kapag nag-aaway kami, tinutukan niya ako ng baril sa ulo at tinakot na kaya niya akong barilin. Natakot ako kaya hindi ako nagsalita.
Unang dumating ang mga pulis sa lugar bandang 10:26 ng gabi, mga 30 minuto matapos gawin ang unang tawag sa siyam na isang-isang. Ang mga residente sa lugar ay nag-alerto sa mga autoridad simula bandang 10:02 ng gabi dahil sa mga putok ng baril at biglang paglitaw ng ilang sunog. Iniulat ng The Fifth Estate na ang unang emergency call ay mula sa asawa ng lalaking binaril at pinatay ni Wartman. Binaril at napatay ang babae sa talpono matapos niyang barikadahan ang pinto ng kwarto para protektahan ang kanyang mga anak. Habang sinusubukan ni Wartman na sunugin ang bahay, nakatakas ang dalawang bata nang hindi nasaktan. Ang ikatlong anak na wala noon sa bahay ay nagsabing tinarget ni Wartman ang kanilang ama dahil sa mga ripleng maaring gamitin sa plano ng mamamatay tao. Noong 22 ilang minuto lang matapos magsimulang tumawag ang mga tao sa emergency services, bumalik si Wartman sa sarili niyang bahay na mabilis na nasunog matapos niyang buhusan ito ng gasolina. Isang babaeng naniwalang pulis si Wartman ang nilapitan siya sa kalsada kaya binaril at napatay siya nito. Sa mga linggo matapos ang pag-atake, nalaman ng mga investigador na nakaalis si Wartman sa lugar bago dumating ang mga pulis. Isang saksi ang nagulat na may nakita siyang sasakyan na dumadaan sa isang bukirin bandang 10:35. Habang lumipas ang panahon, napagtanto ng Royal Canadian Mounted Police na mali ang orihinal nilang tiyora at hindi umalis si Wartman sa lugar hanggang 10:45 ng gabi, 19 na minuto matapos dumating ang mga pulis. Iniulat na minaneho niya ang sasakyan sa isang daang lupa sa tabi ng taniman ng blueberry, isang labasan na walang harang at wala sa mapa ng kanilang lugar. Pagdating ng Royal Canadian Mounted Police, nilapitan sila ng isang lalaki na nagsabing binaril siya ng kapitbahay niyang si Gabe, na nagmamaneho ng sasakyang kahawig ng Royal Canadian Mounted Police Cruiser. Kasunod dito, tumawag ng backup ang mga pulis na nagresulta sa pagresponde ng Royal Canadian Mounted Police Critical Incidents Unit sa lugar ng insidente. Inatasan ng unit na hanapin si Wartman at tiyaking kontrolado ang lugar. Ang mga K9 unit, miyembro ng Emergency Response Team, Crisis Negotiators at Bomb Disposal Units ay ipinadala lahat sa Porta Peak upang tumulong matapos ang pag-atake. Dahil sa impormasyong mula sa mga kapitbahay, nagsimulang mag-background check ang Royal Canadian Mounted Police kay Gabriel Wartman at natuklasan ang kanyang mga sasakyan, kabilang ang 3 Ford Taurus na dating ginamit ng pulis. 2 sa mga sasakyang ito ay natagpuan sa Porta Pique sa mga ari-ariya ni Wartman. Ang isa pa ay natuklasan sa Dartmouth kung saan may bahay din ang 51 taong gulang. Gayunpaman, hindi alam ng mga pulis ang ika-4 na sasakyan ni Wartman, ang dating Royal Canadian Mounted Police Cruiser na inilagay niya ang kanyang partner bago ito nakatakas. Walang plaka ang sasakyang ito at hindi ito rehistrado. Isang bagay na agad lumitaw sa investigasyon kay Wartman ay tila may malalim siyang interes sa mga gamit ng kapulisan. Namolekta siya ng mga retiradong sasakyan ng pulis, uniforme ng pulis at iba pang kagamitan na ginagamit ng mga autoridad. Hindi malinaw kung saan nakuha ni Warton ang mga damit, ngunit kinumpirma ng pulisya na tunay ang mga ito. Isinuot niya ang uniforme ng pulis sa pag-atake. Sa pagitan ng Marso at Setyembre ng 2019, bumili si Wartman ng 4 na retiradong Royal Canadian Mounted Police Cruiser mula sa online auction website ng gobyerno. Ang pinakakapansin-pansin sa mga sasakyang ito ay ang 2014 Ford Taurus na binili niya sa halagang 10,000 $1,700 na ginamit niya kalaunan sa kanyang pagpatay. Sa loob ng 6 na buwan noong 2019, bumili rin siya ng halos $4,800 na gamit para sa pag-aayos, kasama sa mga sasakyan ng police interceptor, remote control, mga radyo, sirena, ilaw, police radar gun, gun rack na may kandado, armored bar sa likurang bintana, at partition para sa preso. Napansin ng PayPal na ang mga gamit na ito ay maaaring gamitin upang maisagawa ang mga aktibidad ng domestic terrorism at inireport pa nila ang pagbili sa isang Federal Intelligence Agency dahil ang ilan sa mga biniling gamit ay para lamang sa paggamit ng pulis. Mugimpa hindi malinaw kung kailan nalaman ng ehensya ang tungkol sa mga pagbili o kung naabisuhan ang Royal Canadian Mounted Police bago ang pamamaril. Dagdag pa, tulad ng nabanggit, walang lisensya si Wartman pero marami siyang armas. Natapos ang tala ng pagpupulong na inihanda ni punong ministro Justin Trudeau ng Canada ilang araw matapos ang malawakang pagpatay.
Napansin na si Wartman ay may labis na bala, kaya kaya niyang makaputok ng mas madami bago mag-reload kaysa pinapayagan ng batas sa Canada. Nalaman na 3 sa mga baril na ginamit sa krimen ay ipinuslit mula United States at ang isa ay illegal na nakuha sa Canada. Ang ikalima at huling sandata niya ay ninakaw mula sa isang Royal Canadian Mounted Police Constable matapos itong barilin at patayin ni Wartman. Ayon sa isang saksi, parang dambana para sa Royal Canadian Mounted Police ang bahay ni Wartman kahit sinabi niyang ayaw niya sa mga pulis. Sa Porto Pic pa lang, 13 bangkay agad ang natagpuan ng pulis. Narito ang mga biktima: Jamie at Greg Blair, Peter at Joy Bon, Corey Ellison, Lisa McCauley, Jolene Oliver, Aaron Tack at ang 17 taong gulang na si Emily Tapp, Don Madsen at Frank Gulichin at Elizabeth Joanne Thomas at John Zal. Bago magating gabi ng Abril, 18 nag-tweet ang Nova Scotia Royal Canadian Mounted Police na pinaiiwas ang mga tao sa Porta Pic at pinayuhang ilak ng mga residente ang kanilang pinto. Pagkatapos ng pahayag, walang inilabas na alerto o dagdag na impormasyon ang pulisya. Samantala, si Wartman na nakatakas sa Royal Canadian Mounted Police sa Porta Pic sa pamamagitan ng kalsadang lupa ay ilang oras na nakaparada sa likod ng welding shop sa Debert. Iniulat na iniwan niya sa kanal ang ebidensya, kabilang ang gamit ng pulisya at mga bagay na may kinalaman sa baril. Noong 5:43 ng umaga, muling gumalaw si Wartman, nagmaneho pahilaga ng Highway 4 hanggang marating niya ang isang ari-arian sa Hunter Road sa Wentworth. Ayon sa ulat, kilala ng 51 anyos ang mga nakatira ron at dumating siya sa bahay nila ng 6:30. Ilang sandali matapos dumating, pinatay niya ang 2 nakatira doon, sina Alana Jenkins at Sean McLeod, pati na rin ang kanilang 2 aso. Pagkatapos, nagtaga siya sa loob ng bahay, ngunit hindi malinaw kung ano ang ginawa niya sa loob ng 3 oras na yon. Pagkatapos makausap si Lisa Benfield bandang 8:00 ng umaga, naglabas ng alerto ang Royal Canadian Mounted Police sa mga pulis sa Nova Scotia na si Wartman ay may sasakyang pulis at uniforme. Ayon sa alerto, ang 51 anyos ay maaring nasa kahit saan sa probinsya, hinahanap sa kasong pagpatay at sanay gumamit ng baril. Pagkatapos, inanunsyo nila sa publiko na may nagpapaputok ng baril sa Porta Pic at tinukoy si Wartman bilang suspect, kalakip ang kanyang litrato. Samantala, umalis si Wartman sa ari-arian sa Hunter Road pagkatapos o bandang 9:00 ng umaga. Sinunog niya ang bahay at pinatay ang kapitbahay na si Tom Begley na tumulong apulahin ng apoy. Pagkatapos, nagmaneho pabalik sa timog sa Highway 4 si Wartman, 51 papuntang Porta Pic. At bandang 35 binaril at pinatay niya ang isa pang biktima, si Lillian Hislop, na naglalakad sa gilid ng kalsada sa Wentworth Valley. Mga 45 pumunta si Wartman sa isang bahay sa Glenholm na kilala niya rin ang nakatira, pero hindi siya pinagbuksan ng mga tao sa loob. May isang residente na kumuha ng 12 gauge na shotgun para subukang pigilan si Wartman sa pagpasok. Buti na lang, gumana ito at umalis siya. Bago mag-2 beses nag-traffic stop si Wartman sa random na sasakyan ilang daang metro ang pagitan. Sa Debert, ginamit niya ang sasakyan at uniforme ng pulis para sa sarili niyang kapakinabangan dahil akala ng mga pinahintong sakay na normal ang sitwasyon hanggang sa huli. Sa traffic stop na ito, pinatay ni Wartman sina Kristen Beaton at Heather O'Brien. Pagsapit ng 10:08, naglakbay siya sa Debert at Onslow. Mga 9 minuto lang ang lumipas bago inihayag ng Royal Canadian Mounted Police sa social media na maaring nagpapanggap bilang pulis ang hinahanap nilang gunman at binanggit nila na may suot itong uniforme ng Royal Canadian Mounted Police at may kopya ng sasakyan ng pulis. Sunod na nakita si Wartman na dumaan sa Truro bandang 10, 20 nang siya ay makuhanan ng closed-circuit television. Pagkatapos, dumaan siya sa Millbrook First Nation at huminto sa parking para magpalit ng jacket sa high-vis vest. Bago mag-10:49 huminto ang 51 taong gulang sa tabi ni Royal Canadian Mounted Police Constable Chad Morrison na nakaupo sa kanyang cruiser. Sa interseksyon ng Route 2 at Route 224 sa Shibencady, mga 3 pumilya mula sa Debert. Binarel ni Wartman ang sasakyan, nasugatan si Chad, tumakas sa Route 2 at nagtago sa bakanteng paramedic station. Sa huli, nakita siya dito at nadala sa ospital.
Samantala, nagmanyo si Wartman patimog papunta sa sangandaan ng Route 200 at 24 at bumangga ng harapan kay Constable Heidi Stevenson na siya sanang kikitain ni Chad Morrison nang siya ay inatake. Sinubukan arestuhin ni Heidi si Wartman pero gumanti ito ng putok kaya napatay siya. Pagkatapos, kinuha niya ang baril at bala ni Heidi bago sinunog ang sasakyan niya at cruiser ni Constable Stevenson. Huminto si Joey Weber para tulungan si Heidi pero binaril at napatay siya ni Wartman sa kaninakaw ang SUV niya. Pagkatapos lang ng alas 11 ng umaga, nag-tweet ang Royal Canadian Mounted Police na nagpalit ng sasakyan si Wartman. Makalipas lang ng kaunti, pumunta ang 51 taong gulang sa bahay ni Gina Gould, isang babaeng kilala niya, at pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos, pinatay ni Wartman si Gina at binaril ang isa sa dalawang aso niya pero nabuhay ito. Nagpalit siya ng damit, iniwan ang ginakaw na SUV at ginamit na lang ang sasakyan ni Gina. Bandang alas 11:24 nakita siyang nagmamaneho patimog sa Highway 100 at 2 sa may Milford. Ilang minuto lang ang lumipas, huminto si Wartman para magpagasolina sa Irving Big Stop Service Area sa Enfield, 57 milya sa timog ng Porto Peak. Habang nasa loob pa rin ng kanyang sasakyan, nakita siya ng dalawang opisyal ng Royal Canadian Mounted Police na kakarating lang sa lugar. Isa sa mga opisyal ay naglabas ng kanyang baril habang bumababa sa kanyang patrol car at itinutok ito kay Wartman na nakaupo sa driver's seat ng Mazda. Habang itinutok ni Wartman ang baril sa ulo at napaputok, binaril siya ng Royal Canadian Mounted Police. Nakumpirma ang kanyang pagkamatay bandang 11:40 ng umaga. Ipinanganak si Gabriel Wartman noong Hulyo 5, 1968 sa New Brunswick, Canada at lumaki bilang nag-iisang anak ni Paul at Evelyn sa Moncton. May isa siyang tunay na kapatid na lalaki, si Jeff Samuelson, na ipinaampon ng kanilang mga magulang pagkasilang noong 1970. Noong 2010 unang nakilala ni Jeff ang kanyang tunay na pamilya. Madalas wala sa bahay ang ama ni Wartman dahil sa pagiging naglalakbay na tindero. Si Wartman bilang adulto ay naging espesyalista sa pustiso at nagmay-ari ng 2 klinika sa Halifax at Dartmouth. Ang 51 taong gulang ay nagmamay-ari rin ng ilang mga ari-arian na nakakalat sa buong Nova Scotia, kabilang ang mga lugar tulad ng Halifax, Dartmouth at Porto Peak. Ang kanyang ari-arian na may 6 na lupa at 3 korporasyon ay tinatayang 2.1 milyong Canadian dollars ang halaga. Namana ni Wartman ang karamihan ng kanyang yaman mula sa kanyang matalik na kaibigan at kasosyo sa negosyo na si Tom Evans, isang dating abogado na napahiya at nagbitiw bago pa man siya matanggalan ng lisensya matapos humarap sa sunod-sunod na kasong kriminal at paglabag sa liquor control noong huling bahagi ng dekada 80 at unang bahagi ng dekada 90. Bago siya namatay noong 2009, ginawa ni Evans na tagapagpatupad ng ari-arian si Wartman at iniwan sa kanya lahat. Mukhang napakalapit ng samahan ng dalawa kahit na may 19 na taong agwat sa edad nila. At sinabi pa ni Wartman noong 2010 na magkaibigan na sila simula pagkabata. Kasama sa mga iniwang ari-arian ni Evans sa kaibigan, ang Ruger Mini 14 semi-automatic rifle na ginamit ni Wartman sa pagpatay. Sabi ng mga nakakakilala sa dalawang lalaki, kumikita sila sa pagbiyahe papuntang United States at pagpupuslit ng sigarilyo, alak at iba pang illegal na gamit ang mga bangka ni Evans. Naalala ni Tio Glynn ni Wartman ang unang pagkikita nila ni Evans. Dama niya agad ang masamang intensyon ng mas matandang lalaki at sinabi ito sa mga magulang ni Wartman. Si Evans, isang kilalang abogado sa Fredericton, New Brunswick noong 1980 sa inilarawan bilang panganib at sobrang nakakaaliw. Habang humahawak siya ng mga kasong testamento, diborsyo at criminal law, hindi umusad ang kanyang karera dahil sa sarili niyang problema sa batas. Noong 1987 nasuspinde siya ng Law Society ng 1 taon matapos mapatunayang nagbigay ng alak sa menor de edad. Sa parehong taon, nahatulan siya ng illegal na paggamit ng baril ng walang sapat na pag-iingat. Binigyan siya ng 1 taong suspended sentence, 1 taong probation at ipinagbawal magmay-ari ng baril. Noong 1990, nahatulan siya ng pangmomolestiya sa menor de edad na lalaki at pinainom pa ito ng alak. Tinanggihan ang kanyang apela sa hatol. Nabitiw si Evans bilang abogado 4 na araw bago siya mahatulang guilty. Hindi siya natanggalan ng lisensya pero hindi na rin siya nagtrabaho bilang abogado. Kahit kriminal si Evans, walang naniwala sa mga malapit kay Wartman na may masamang relasyon sila.
Kung tutusin, inilarawan si Evans na parang isang ama kay Wartman at ayon sa isang malapit na kaibigan ni Evans, hinubog ni Evans si Wartman para maging profesional na tao na magiging siya sa tingin ko. Pero hinubog din niya ito sa ibang paraan. May mga haka-hakang naging malapit si Wartman kay Evans at itinuring niya itong parang ama dahil sa magulo at mahirap niyang pagpapalaki. Tinawag ng tiyuhin ni Wartman na si Glynn ang ama ni Wartman na kapatid niyang si Paul bilang isang mapang abuso na makipag-usap siya sa mga media. Sinabi niya, hindi niya kailanman tinrato si Wartman bilang isang bata. Tinrato niya ito na parang hayop. Naalala niya ang panahong tumira siya kina Paul, Evelyn at Wartman sa Hamilton, kung saan napansin niyang namanan ni Paul ang pagiging marahas ng kanilang ama. Minsan, narinig niyang may sigawan sa kwarto ng mag-asawa. Ikinuwento ni Glynn sa Saltwire, tumakbo ako sa hallway, binuksan ang pinto at nakita kong sinasakal ni Paul si Evelyn. Nang mapansing may nanonood, binitiwan ni Paul ang kanyang asawa. Si Wartman, na halos 1 taon pa lang, ay nakamasid. Pagkatapos, iminungkahi ni Glynn na dalhin muna ang bata sa kanilang lola, ina ni Paul at Glynn upang pansamantalang doon manatili. Pumayag naman ang mga magulang ni Wartman. Ayon kay Glynn, gusto ko siyang ilayo dahil mahal ko siya. Napansin ng mga kamag-anak na hindi gumanda ang relasyon ni Paul at Evelyn, palagi siyang biktima ng pang-aabuso nito. Habang tumatanda si Wartman, siya rin ay naging target ng kanyang ama. Inilarawan siya bilang mapanlinlang, possessive at marahas. May lalarawan din si Wartman sa parehong paraan matapos siyang mapatay noong 2020. Isang saksi na malapit sa pamilya na ayaw magpakilala ang nagsabi na dahan-dahang sinira ni Paul ang anak niya at hinubog itong maging halimaw sa gitnang edad. Ang init ng ulo ni Paul ay ganoon na lang na kahit ang pinakamalit na pagkakamali o aksidente ng bata ay magpapasabog sa kanya sa matinding galit. Ipinagyabang niyang pinilit barilin ng 9 na taong anak ang alaga niyang aso dahil hindi nilinis ang dumi nito. Noong 5 taong gulang si Wartman, nagsawa ang ama niya sa pagkakapit niya sa kumot pambata kaya sinunog ito ng ama niya sa harap niya. Hindi agad naging marahas si Paul. May 4 siyang kapatid na natatakot sa kanya kahit nung bata pa sila. Naalala ni Glynn, nung bata ako, halos araw-araw niya akong binubugbog at hanggang ngayon, takot pa rin ako sa kanya. Si Stanley, ama ni Paul at Glynn, ay kilala ring mapang-abusong tao. Inilarawan ni Glynn ang kanilang ama bilang isang napakasamang baboy at sinabi niyang ang kanyang nakatatandang kapatid ay katulad din niya. Napansin niya na palaging masama ang trato sa kanya ni Stanley. Sana hindi na lang siya nagkaanak. Kilala rin ang lolo nilang si George bilang mapang-abuso. Ayon kay Simon Sherry, profesor ng psikolohiya sa Dalhousie University, malaki ang impluensya ng pagpapalaki sa bata kung siya ay magkakaroon at gaano kalala ang mga katangiang psychopathic. Si Neil, kapatid ni Paul at Glynn, ay naniniwalang si Paul na maliit na kriminal ay nagbigay aral kay Wartman. Hindi talaga mahalaga kung gumawa ka ng krimen, ang mali ay ang mahuli ka. Nagpatuloy si Paul sa maliliit na krimen hanggang 2020 nang makasuhan siya ng pagnanakaw matapos magnakaw ng mga labaha sa Costco. Naalala ni Neil na tuwing pumupunta sila ni Paul sa drive-in theater, itinatago niya si Evelyn sa trunk ng kotse para hindi magbayad ng dagdag na ticket. Ayon kay Neil, ginaya ni Wartman ang ugali matapos masaksihan ito at ang motibo nila ng kanyang ama ay hindi pagtitipid kundi ang ngalampasan ng sistema at patunayan na mas matalino sila sa iba. Pakiramdam niya ay mas totoo ito kay Wartman lalo nung 2009 nang yumaman siya matapos mamatay si Tom Evans. Nabanggit din sa yearbook ni Wartman na gusto niyang sumali sa Royal Canadian Mounted Police. Gayunpaman, sinabi ng kanyang partner na si Lisa sa mga investigador na kinamumuhian niya ang pulis at iniisip niyang mas magaling siya kaysa sa kanila. Ayon pa, napunta si Wartman sa dekadang pababang yugto na matuklasan niya noong 2009 na may kapatid siyang ipinamigay para ipampon at lumaki sa mapagmahal na magulang. Ayon sa hindi pinangalan ng saksi sa Saltwire, isipin mong 40 ka na at ngayon mo lang nalaman ito at kung paano niya naramdaman matapos ang buhay na puno ng panlilinlang at impyerno. Napagtanto niyang mas naging maayos ang buhay ng kanyang kapatid kaysa sa dinanas niyang paghihirap. Sinikap ng kapatid ni Wartman na ayusin ang relasyon sa kanya at sa mga magulang nila pero agad ding nawala ito ilang taon pagkatapos silang magkakilala. Sabi ng saksi, pag-alis niya noong 2013, hindi na kinausap ni Jeff ang kapatid niya. Alam lang niya na wala na itong moralidad. Nangyari ito matapos madiskubre ni Jeff ang malaking koleksyon ng baril at granada ni Wartman kabilang ang mga otomatikong armas.
Kalaunan, tinapos niya ang relasyon na sinimulan niya sa kanyang mga tunay na magulang. Si Wartman naman sa kanyang bahagi ay nagkaroon ng mahirap na relasyon sa kanyang mga magulang noong siya ay nasa hustong gulang na. Sa isang family vacation sa Cuba, naalala ni Lisa na nabangga ng partner niya ang ulo ni Paul sa pool at nagdugo ito matapos silang mag-away dahil itinanggi kay ni Paul na masama ang trato niya kay Wartman noon. Dagdag pa niya, wala nang kinalaman si Wartman sa kanyang mga magulang at tuluyan na niyang pinutol ang ugnayan sa pamilya matapos magkaroon ng alitan tungkol sa pagmamay-ari ng isang bahay. Sinabi rin ni Lisa na sinabi sa kanya ni Wartman na hindi niya naramdaman na pinrotektahan siya ng kanyang ina mula sa pang-aabuso ng kanyang ama at dahil dito, pakiramdam niya ay wala siyang respeto sa mga babae at wala ring respeto sa kanyang ama. Pagkatapos ng insidente sa Cuba, iniulat na sinabi ni Paul kay Lisa, "Isa akong masamang tao sa aking asawa. Isa akong masamang tao sa aking anak at gagawin din ni Gabriel ang parehong bagay sa iyo." Hinimok niya si Lisa na iwanan ang anak niya pero hindi ito nagawa ni Lisa. Si Chris, isa pang kapatid ni Paul, ay retiradong Mountie at 7 taon ang tanda kay Gabriel. Naalala niyang magkasama silang lumaki sa New Brunswick pero ramdam niya lagi na may kakaiba sa kanya. Palagi siyang medyo kakaibang bata, hindi kilalang nagkaroon ng kaibigan. Mahirap ang kanyang paglaki. Ang mga magulang niya, napakabihira, napakakakaiba at dahil doon, si Gabriel ay ganoon din. Maraming kaguluhan sa pamilya nila. Sabi ni Chris, hindi na siya nagulat nang malamang si Wartman ang responsable sa pinakamasamang pamamaril sa Canada dahil alam niyang kaya nitong pumatay o manakit ng matindi. Palagi kong iniisip, baka patayin niya ang magulang niya o si Lisa Banfield pero di ko inasahan na magwawala siya ng ganon. Pagkatapos ng pag-atake, sinabi ng awtoridad na posibleng hindi na matukoy ang motibo ni Wartman. May mga biktimang kilala at hindi niya kilala. Sinabi ni Commissioner Brenda Lucky ng Royal Canadian Mounted Police na bagamat ang mga unang biktima ay malapit kay Wartman, nagsimula siyang umatake ng kahit sino. Nanindigan sila na maaring pinagplanuhan ang mga pag-atake, ngunit wala silang ebidensya para rito. Ayon kay Superintendente Darren Campbell ng Royal Canadian Mounted Police sa Canadian Broadcasting Corporation, walang ebidensya na nagpapakitang pinagplanuhan niya ito o may direktang impormasyong lumapit tungkol dito. Sinabi nilang naniniwala silang may particular siyang plano na isinagawa niya sa paraang at sa petsa at oras na ginawa niya. May ilang suwestyon na ang pagtatalo ni Wartman at Lisa noong Abril 18 at ang pananakit niya dito ang posibleng naging mitsa ng kanyang pag-atake sa Nova Scotia. Noong umaga ng Abril 11, 2020 bandang alas 6, lumabas mula sa pagtatago si Lisa, partner ni Wartman, at nagbigay ng karagdagang impormasyon sa mga investigador na posibleng nag-udyok kay Wartman na pumatay. Habang kinuwento ni Lisa sa mga investigador ang koleksyon ng baril, mga sasakyang pulis at opisyal na uniforme ng kanyang partner, nabanggit din niyang naging mas paranoid at pabago-bago si Wartman ilang linggo bago ang pag-atake at labis siyang nag-aalala sa COVID-19 pandemic. Ayon sa ulat, nagsimula na siyang magsalita tungkol sa kamatayan at paghahanda para sa katapusan ng mundo. Matapos ang investigasyon, natuklasan na 1 buwan bago ang pamamaril, isinara ni Wartman ang kanyang mga klinika dahil sa pandemya. Sa email sa dipinangalan ng kasamahan, sinabi niyang malaki ang epekto ng coronavirus at kakaiba ito sa mga naranasan dati. Sabi pa niya, kapag naubos ang pera, kakailanganin ng mga tao ng baril. Dagdag pa niya, buti na lang armado tayo. Isang araw matapos nito, milikida niya ang humigit kumulang 400,000 na halaga ng mga pinansyal na ari-arian. 5 araw pa ang lumipas bago niya naibenta ang panibagong 75,000 na pamumuhunan. Sa parehong araw, humingi siya sa kanyang bank manager ng 400 at 75,000 na cash. Noong Marso 30, kinuha niya ang perang iyon na nasa mga $100 na bill. Nilagay niya ang pera sa fireproof na bag bago ilibing sa hardin ng ari-arian niya sa Porta Peak. Sa mga linggo bago ang pagpatay, nagsimula rin siyang mag-ipon ng gasolina. Tinatayang nasa pagitan ng $500 at $600 na halaga ng gasolina ang binili ni Walkman. Napansin ng mga kapitbahay na hirap siya sa pag-abuso ng alak at narinig siyang nagyayabang na may lime at muriatic acid para mag-dispose ng bangkay. Ayon kay Lisa, bukod sa matinding takot ni Wartman sa pandemya, nag-aalala rin siya na baka kontrolin ni punong ministro Justin Trudeau ang kanyang pera.
Naniniwala siyang ito ang dahilan kaya siya nag-withdraw ng pera. Ayon sa mga eksperto na nakausap ng Global News, ilan sa mga ugali at asal ni Wartman, kabilang ang kanyang kasaysayan ng karahasan, paranoia at matinding interes sa pag-iipon ng mga baril ay mga katangiang karaniwang kaugnay ng mga taong gumagawa ng malawakang pagpatay. Napansin ng isang dating FBI profiler na ang pagkahumaling niya sa mga alagad ng batas at koleksyon ng gamit ay hindi naiiba sa mga gumagawa ng malawakang pagpatay. Sinabi niya na kadalasan may malapit, kung hindi man lihim, nakaugnayan sila sa militar o mga alagad ng batas. Ngunit hindi naman talaga sila nagsilbi sa alinman dito. Noong Mayo 2020, nagsagawa ang Behavioral Analysis Unit ng Royal Canadian Mounted Police ng isang psychological autopsy kay Wartman. Kasama dito ang pakikipag-usap ng mga investigador sa mga kaibigan, pamilya at katrabaho ng 51 taong gulang. Napag-alaman sa autopsy na si Wartman ay isang injustice collector, isang termino sa kriminolohiya para sa mga taong natatala ng mga inaakalang panlalait at maliliit na sama ng loob sa loob ng maraming dekada. Posible na naniwala si Wartman na ang mga maling nagawa sa kanya ay may tama lamang kung ipaparanas din niya sa iba ang parehong trahedya at sakit. Matinding batikos ang tinanggap ng Royal Canadian Mounted Police dahil sa kanilang tugon sa aktibong gunman matapos ang karumaldumal na insidente. Itinatag noong Oktubre 2020 ang Joint Federal Provincial Commission o sa Bill 2020 Nova Scotia Mass Casualty o tinatawag ding Mass Casualty Commission bilang isang pampublikong investigasyon hinggil sa pamamaril. Inilabas ng komisyon ang pinal na ulat noong Marso 30, 2023 na mariing bumatikos sa mga tagapagpatupad ng batas. Pinuna nito ang pulisya sa kabiguang magbabala sa publiko, kakulangan sa paghahanda at kawalan ng pananagutan sa mga ganitong insidente. Mahigit kalahati ng 130 rekomendasyon sa ulat ay nakatuon sa Royal Canadian Mounted Police. Kabilang sa iba pang mga rekomendasyon, ang mas maayos na pondo para sa suporta sa mga biktima ng pang-aabuso, ang paglika ng isang nakalaang organisasyon para sa suporta sa mga biktima, mas mahigpit na mga restriksyon sa pagmamay-ari ng baril at ang pagsasaayos ng alert ready system. Isa sa matinding puna sa Royal Canadian Mounted Police ay ang hindi paggamit ng Alert Ready Emergency Warning System ng Canada para abisuhan ang publiko tungkol sa aktibong gunman at panganib nito. Sa halip, gumamit ang pulisya ng social media para magbigay ng mga update. Sinabi ng mga opisyal ng pulisya na madalas nilang ina-update ang kanilang Twitter at Facebook feeds. Napansin na ang mga lugar na inatake ni Wartman ay may mahinang internet at mobile data at karamihan sa mga residente ay matatanda na posibleng hindi gumagamit ng social media. Napansin din na noong panahon ng insidente, hindi nagawang hanapin ng Royal Canadian Mounted Police si Wartman gamit ang helicopter dahil ang nag-iisa nilang aircraft ay hindi magamit dahil sa maintenance. Matagal silang naghintay bago inihayag na may aktibong pamamaril na nangyayari. Hanggang alas 8 ng umaga, Abril 19, napupost pa rin sa Twitter ang mga awtoridad na tumutugon sa reklamo sa baril. Hindi rin nalaman hanggang pasado alas 10 ng umaga na posibleng nakadamit bilang opisyal ng Royal Canadian Mounted Police ang suspect sa pamamaril. Bukod dito, ilang oras ding hindi tiyak na mga unang rumespond at pulis kung nahuli na si Wartman ayon sa mga recording. May mga pulis ding naniwala na patay na ang 50, isang anyos matapos mapakamatay sa isa sa kanyang nasusunog na ari-arian. Nagkaroon ng insidente sa Onslow Belmont Fire Hall na itinayong silungan para sa mga biktima ng pag-atake. Sa Porta Peak, 2 Royal Canadian Mounted Police opisyal ang napagkamalang si Wartman, ang isang emergency management officer at agad nagpaputok ng walang babala. Hindi natamaan ng mga opisyal ang target at nagpatuloy sa paghahanap ng suspect nang hindi alintana ang mga tao sa hall. Ayon sa mga nasa hall, biglang may lumipad na mga bala at sabi ni volunteer firefighter Daryl Curry, "Yun marahil ang pinakamasamang sandali ng buhay ko." Hindi ko sa tingin naiintindihan ng mga tao kung gaano kaseryoso o kung gaano kalapit ang isang tao sa kamatayan nung araw na yon. Ang sitwasyong ito ay nagdulot ng trauma o muling pagkatrauma sa 12-12 ng residente ng hall. Nangako ang Royal Canadian Mounted Police na imbestigahan ang insidente. Mahalagang tandaan na kahit walang kriminal na record si Wartman, hindi rin siya estrangjero sa mga pulis. Noong 2002 umamin siya sa kasalanan ng pananakit at binigyan ng 9 na buwang probation. Ipinagbawal din sa kanya ang pagmamay-ari ng mga baril at inutusan siyang dumalo sa therapy para sa pagkontrol ng galit.
Bukod dito, 4 na beses nang naabisuhan ang Royal Canadian Mounted Police sa marahas na ugali ni Wortman, kaya nagtatanong ang ilan kung bakit hindi ito inaksyonan ng mga otoridad bago ang nakamamatay na pag-atake sa Nova Scotia. Noong Hunyo 2010 napansin ng mga investigador si Wortman nang pagbantaan niya ang kanyang mga magulang. Dayon pa man, walang aksyon ang Halifax Regional Police dahil kulang sa ebidensya. Noong Mayo 2011 nakatanggap ang Truro Police ng tip mula sa isang anonymous na source tungkol sa malawak na koleksyon niya ng baril at kagustuhang pumatay ng pulis. Binanggit ng source ang issue sa kalusugan ng pag-iisip ni Wortman at napansin na palagi siyang may dalang baril. Ipinasa ang tip na ito sa pulisya ng Nova Scotia dahil saklaw nila ang jurisdiksyon. Dayon pa man, walang aksyon at sinabi ng tagapagsalita na hindi nila alam ang ginawa o hindi ginawa noon. Anumang tala ng tip na ito ay tinanggal na mula sa sistema ng Royal Canadian Mounted Police ayon sa kanilang mga patakaran sa pag-iingat ng record. Noong 2013 si Brenda Forbes, na kapitbahay noon ni Wortman sa Porter Peak, ay nagulat sa Royal Canadian Mounted Police matapos niya masaksihan si Wortman na sinasaktan si Lisa. Ayon kay Brenda, pinadapa, sinakal at binugbog niya si Lisa. Sinubukan niya hikayatin si Lisa na humingi ng tulong. Ngunit natakot si Lisa dahil tinakot ni Wortman ang pamilya niya kung lalapit siya sa pulis. Nandun din ang tihi ni Wortman na si Glynn nung nangyari ang pananakit, pero tumanggi siya makialam at hindi niya iniulat ang insidente sa Royal Canadian Mounted Police. Alam ni Brenda na may illegal na taguan ng armas si Wortman at sinabi niya ito sa pulis. Dayon pa man, tumanggi ang Royal Canadian Mounted Police na kumilos laban sa magiging suspect dahil ayaw makipag-usap ni Lisa sa pulis. Sa huli, nilisan ni Brenda ang lugar at lumipat sa Alberta para makaiwas kay Wortman at sa kanyang agresibong ugali. Naglabas ng medical na impormasyon si Canadian Broadcasting Corporation kay Wortman matapos ang insidente. Ayon sa medical na record, ang 51 taong gulang ay na-refer sa psychiatrist 20 taon na ang nakaraan, noong 2000. 4 na beses siyang nakita ng psychiatrist at sa chart niya, nakalista bilang narcissistic personality ang diagnosis. Walang dagdag na impormasyon sa mga pagbisitang ito. Nakipagkita din si Wortman kay Dr. Cynthia Forbes para sa hypertension noong 2009. Napansin na siya ay may kasaysayan ng alcoholism. Noong panahong yon, iminungkahi ni Forbes na mapatingin si Wortman sa isang tao na makakatulong sa kanya sa pagharap sa stress. Ngunit sinabi niya na hindi siya interesado. Hindi na muling bumisita si Wortman kay Forbes hanggang 2018. Mula noon hanggang 2027 beses siyang nagpakonsulta sa kanya para sa paggamot ng benign hypertension. Ang 2020 Nova Scotia attack ay ngayon ang pinakamarahas na pamamaril sa kasaysayan ng Canada. Sa kabuuan, 22 katao ang namatay sa kamay ni Gabriel Wortman habang 3 biktima ang nakatakas sa kanya, sugatan, ngunit buhay. Noong Disyembre 4, 2020 si Lisa Banfield, ang partner ni Wortman, ay kinasuhan ng ilegal na pagbibigay ng bala kay Wortman na 50, isang taong gulang na ginamit niya sa mga pag-atake. Kahawig na mga kaso rin ang isinampa laban sa 2 lalaki, 64 na taong gulang na si James Banfield, kapatid ni Lisa, at 60 taong gulang na si Brian Brewster, kanyang bayaw. Sinabi ng Royal Canadian Mounted Police na ang 3 ang nagbigay ng bala kay Wortman mula Marso 17 hanggang Abril 18, ngunit nilinaw nilang nakikipagtulungan ang mga ito sa mga investigador. At hindi sila naniniwala na alinman sa 3 ay may alam na sa mga gagawin ni Wortman noong Abril 18 at 19. Ang mga kaso laban sa 3 babae ay binawi noong 2022. Nagpatupad ang pamahalaan ng Canada ng bagong restriksyon sa baril matapos ang pag-atake ni Wortman. Ipinagbawal ang paggamit at pagbebenta ng mahigit 1,000 at 500 military-grade assault rifle, kabilang ang 2 armas na ginamit sa Abril 2020 na pag-atake. Hindi pa rin bawal ang pagbebenta at pagmamay-ari ng uniforme, kagamitan at sasakyan ng pulis kahit inihiling ng mga eksperto na ipagbawal ito. Noong Enero 2020 ang giniba ang Atlantic Denture Clinic, negosyo ni Wortman sa Dartmouth. Matagal nang hinihiling ng mga residente na gibain ang gusali mula 2020, ngunit nauwi lang sa pagtanggal ng karatula ang unang protesta nila. Noong pamamaril, si Wortman ay nakatira sa apartment sa itaas ng klinika. Bagamat wala na ang pisikal na alaala ng lalaking nasa likod ng pinakamatinding pamamaril sa Canada, nananatili pa rin ang emosyonal na sugat ng 13 oras ng lagim noong Abril 2020.
Patuloy naghahanap ng hustisya ang mga pamilya ng biktima sa mga kasong sibil laban sa tagapagpatupad ng batas. Madalas ding sinisisi si Lisa Benfield na kinasuhan ng Royal Canadian Mounted Police sa pagbili ng bala para kay Wartman sa mga nangyari noong gabing iyon. Nahihirapan ding mag-adjust si Benfield sa buhay mula nang mangyari ang pag-atake tulad ng mga pamilya ng mga biktima ni Wartman. Nang lumabas siya mula sa gubat noong umaga ng Abril 19, 2020 na tuklasan na nagkaroon siya ng bali sa gulugot at tadyang, pati na rin mga pasa at gasgas. 5 araw siyang nospital at mula noon ay na-diagnose ng matinding post-traumatic stress disorder. Inilarawan ang pang-aabuso ni Wartman bilang pattern ng pamimilit at kontrol para pahiyain, supilin at takutin siya upang sumunod. Ayon sa psychological report, tumugon si Lisa sa pang-aabuso sa pamamagitan ng labis na paglalambing at pagpapaligaya sa iba hanggang sa maputo siya sa realidad. Naniniwala siyang kung mamahalin at susuportahan niya si Wartman, titigil ito sa pang-aabuso at magbabago rin. Pero hindi iyon nangyari. Sa halip, lalo pang naging mapangkontrol, paranoid, mapanlinlang at mainitin ang ulo ni Wartman hanggang sa tuluyan siyang sumabog at ibinuhos ang kanyang marahas na galit sa 25 inosente at karaniwang tao.